Diyos ko. Buti medyo umiinit na. Dito sa Pilipinas, konting ulan, baha, at bukod pa sa baha, brown out pa mayat maya. Dito sa amin, ewan ko sa inyo, pero dito sa amin, sa Calapan, o sa Pong Oriental Mindoro, pangkaraniwan ng brown out. Kaya lang sabi, brown out capital daw ng Pilipinas. Ay nako, namimiss ko ng Japan. Kasi walang mababa, walang brown out. Oo. Nung nag-tsunami, first 2 months ko sa Japan bilang OFW. Nag-brown out. Doon ako inabot ng lindol. Yung panahon ng tsunami noong 2011. So total blackout talaga. Pero isang araw pa lang yata o 2, normal na uli. And simula noon, wala na akong naranasan pang brown out or blackout pang muli. Ganun katindi doon. Marami pang mga ganito, oh. Ngayon ko lang nakita. So, mga dala ko pa pala ito 2 years ago. Regalo sa akin ng boss ko. Ayan. Tinugi yata ang tawag dito. Bigay ito sa akin ng boss ko. Kasama ang, yung gumaganon-ganon. Pampaswerte na pagka ako daw ay magbibusiness na. So, ilagay ko daw yun doon. Hindi ko na lang siya makita ngayon kung nasaan. So, may mga ilan pa rito na binili ko. Ay, hindi ko pa nabubuksan ulit. Hindi ko na alam kung ano mga itsura ng mga ito. Okay. Ganda, diba? I-display ko ito. Kaya bumili ako. Meron pa akong malaki dito na parang sumo wrestler. Kasi bala ko nga nun, pag may pera ng maganda, magtitinda ako ng parang ramen or mga tongkatsu, mga ganun. So kung naman pwede, nakakayanin ng budget. Pag hindi. Pag talagang walang-wala na ako, hindi man ako maarte, pwede akong magtinda. Oo, walang problema sa akin. Kahit anong pwedeng itinda, ititinda natin. Kung gusto mo, itinda kita. Char! Ayan, so, namimiss ko ang Japan. Pag nakikita ko siyempre mga ito, hindi na ako plastic na talagang sa puso at isip ko hindi na namumutawi ang Japan. But siyempre, lalo na nga ngayon na marami mga planong nagbago, gawa na wala man tayong kasama. So, ulit-ulitin ko na naman baga na nagbago ng lahat dahil wala tayong kasama na hindi ko inaasahan. So, tayo? Huwag tayong magpapalamon sa kung ano yung meron na. Kung ano yung nangyari na. So, lampasan natin yung labanan natin yun. Ang hirap kaya ng buhay na naiwan ka mag-isa. Ang hirap ng buhay na hindi mo inaasahan kaya ka umuwi. Ang isa sa mga dahilan dahil meron ka namang kagrupo at mga ka-team. Tapos sa kanya-kanya na. Di ba na-i-flag na natin yun? Tama na. Dahil nga nabago ang plano, ang isa sa mga pagbabago, o ang isa sa mga resulta nito, ay muli tayong babalik sa Japan. Yun nga lang, on a tourist visa. Yun ako nating 5 years, ay uumpisahan na natin next year. Gusto kong maabot ang snow, pero kung hindi naman, di ang mahalaga makaalis tayo next year. Para maiba naman ang ating mga panoorin, at the same time, makalimot tayo sa ilang mga mistakes. Tao lang tayo, lahat naman tayo nagkakamali. At ganun talaga. Pero tayo mga bagay na hindi natin inaasahan na darating pala, malayo-malayo sa ating unang iniisip noon, di ba? So, ganun talaga. Kailangan lagi tayong positive. At dahil pupunta tayo ng Japan, sumabay na kayo at marami pa tayong mga dapat pong puntahan na namimiss ko noon. Bago ko ikwento sa inyo yung talagang itsura ng aking trabaho, kasama yun ang mga videos na hindi natin na-published, yung mga videos na hindi natin nagamit, yung mga panakot, mga patago kong videos, isasama natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo. So, okay na ba umalis papuntang Japan? Madali na ba? Talaga? So, kahit may visa ka, minsan nakakapag-worry, di ba? Pero sa Japan, di masyado nag-worry kasi nakapanggaling ako, tapos pagpabalik-balik na ako doon. Pag hinarang ako, hindi ko alam. Siguro bawal ang mga cute na lumabas ngayon. Ayun, so, charang! Ayan. Ang isa sa mga hindi ko napupuntahan, pag-usapan natin, ano yung mga bagay na hindi ka pa napupuntahan na pwede ka mapuntahan ngayon o dapat kong puntahan ngayon, kasama kayo, di ba? Bago nga pala yan, talaga bang okay na ngayon sa Japan? Etong sagot. Japan is finally open. Travelers from most countries can now enter Japan na wala ng mga pag-apply pa ng visa. Yun sa mga bansang hindi nangangailangan ng visa, kagaya ng mga malaking bansa. Pero sa Pilipinas, may visa pa rin required. And wala ng mga COVID protocols to enter Japan. You do not need proof of vaccination or a negative test to enter Japan anymore. So, ibig sabihin, balik na sa normal ang lahat. Siyempre, ang poproblemahin mo na lamang ay kung makakalusok ka sa immigration o hindi. So yun, ito na, mabalikan na nga natin ito. 3 to. Ayan. May mga paborito ko ng sumo wrestlers. Nakalimutan ko ng name soon. Charang. Pag nalala ko mamaya, sulat ko na lang dito. Alright. So yun.
Bala ko na pumunta sa isang sumo wrestling competition. Ang poproblemahin na lamang natin ay ticket kasi baka mahal. Kaya nagsaliksik agad ako at eto yung mga presyo. Ayan. So ano pa mga hindi ko napuntahan noon? Yung ano lang, yung sa Tokyo area lang. Huwag na muna tayong lumayo, okay? Saka na natin pag-uusapan ng mga pwedeng makita at pwedeng mapuntahan sa Osaka, pwedeng makita at pwedeng mapuntahan sa Okinawa, and so on and so forth. So doon muna tayo sa Kanto area. Ano yung Kanto area o Kanto region? Ito yung kumbaga sa atin na Metro Manila, consisting of different cities, kumbaga sa atin parang ganun. Sa kanila naman, consisting of different provinces, yung Kanto region. Nandun ang Tokyo, nandun ang Saitama, nandun ang Chiba, nandun ang Kanagawa, kung saan ako tumira, at kung ano-ano pa. 7 yun, kasama ang Tokyo. So dito lang muna tayo sa area na to. Ang isa ko pang gustong puntahan nun, hindi ko nagawa, ay, ano nga baga, yung isang area na punong-puno ng mga lumang vending machine. And then, itong malaking robot, hindi ko rin napuntahan sa Yokohama. Yung Gundam Factory in Yokohama na may pagkalaki-laking Gundam robot, pupuntahan din natin yun. Nauna pa kayo, iba yung mga kaibigan kung dito nakatira, nauna pa sa akin. And lapit-lapit ng Yokohama sa area ko. Yun ang ilan. Pero, i-share ko sa inyo naman, at the same time ngayon, kung ano yung mga narating ko na talagang highly recommended ko sa inyong lahat. Sa mga napapala pumunta rito sa Japan. Okay? So, eto sila. Salo. Kailan tayo talaga to? Let's go! Medyo alangan kapag napunta ka ng Tokyo at hindi ka tumawid sa famous intersection outside Shibuya Station. It is the world's busiest intersection or the busiest pedestrian crossing in the world. As many as 2,500 people cross the street every time the light changes. 2,500. And during rush hour, this pedestrian crossing could fill a football stadium with all of the people that cross it. Super dami talaga. Okay, so nabigyan ko kayo ngayon ng mga tips kung saan kayo pwedeng pumunta. At na-share ko rin sa inyo yung mga lugar na sa Kanto area na gusto ko rin puntahan na sana magkakasama tayo. Ayun. At syempre, kailangan nating mag-vlog ng marami doon para naman masulit ang ating pamasahe. At bukas ang Robontology sa lahat ng mga gustong maki-collab or gusto tayong makasama kahit sa mga panandali ang aliw na mga 2-3 oras isang maghapon. Ayun. So, yung oras ko sa inyo ay pinaka-part-time ko na. Kaya, buti na nagtatapatan tayo. So, message lang kayo sa akin para maibigay ko sa inyo ang mga reservasyon. Okay, para kayo ay magkaniig kahit ilang oras sa buong maghapon. So, araw-araw ako makikipag-ututang dila at collaboration sa inyong lahat, sa mga vloggers, sa mga pamilya. Basta message lang kayo. And then, para mapag-usapan natin. Alam na this. Okay, so ganun talaga. So maraming salamat in advance sa inyong lahat. Makakasama ninyo ang beauty ko, okay? At
Mag-vlog na kayo hanggat gusto nyo or mag-release na kayo hanggat gusto nyo. Kasama ako. Lubos-lubosin nyo. Okay. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. At next time, sa susunod na vlog natin, ipapakita ko sa inyo ang kaloob-looban ng aking trabaho noon sa Japan. Para meron kayong idea. At ma-realize nyo, ganun pala. Okay, so maraming salamat sa inyong walang sawa at patuloy na pagsuporta sa Roboutology sa aking bawat kembot. This is your friend Roboto, sa ngayon nagdugusemas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Roboutology pa more and more and more. Thank you. Arigatou gozaimashita.